sa DCXL News. Makakausap natin si Congressman Antonio Tino at Teachers Party List. Congressman Tino, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, binobroadcast ko kanina dito, Congressman Tino, kung napakinggan ninyo, yung listahan ng mga pang Noche Buena, yung mga ingredients ng spaghetti, at saka hindi matatapos ang ating Noche Buena kung wala tayong panghimagas at wala yung hamon. Opo. Sinasabi yun ng DTI, tama na itong budget na 500 pesos. Enough na yan for Noche Buena. Ano po yung masasabi, sir? Well, I think malinaw ang pagtingin ng marami na hindi ito sapat, no? I think ang dahilan kung bakit ganun ang reaction ay yung context ngayon, di ba? Sa ngayon, nasa isipan ng nating lahat ay yung usapin ng corruption at yung daan-daan bilyon na pinag-uusapan na binubulsa, no, ng napakaraming mga politiko. Tapos ngayon maririnig natin mula sa secretary ng DTI na parang ang mensahe, well, pagkasyahin niyo yung 500 piso sa pang Noche Buena nyo. Kaya po siguro, talagang nakakagalit yung dating ng statement. Okay. Ngayon pat sinasabi ho dito ng Malacanang, tiniyak na mas marami pa makukulong sa flood control scandal bago magpasko. Resulta yan ng pressure mismo na nanggagaling sa publiko, including yung mga pagkilos kahapon. No, talagang nararamdaman ng Pangulo na kailangang mag-deliver siya ng konkretong resulta sa flood control issue na ito. At actually, ang sinasabi ng tao ay dapat kailan ba makukulong? At ang Pangulo ay napilitang mangako na by December ay merong makukulong. So, it remains to be seen kung meron nga bang makukulong, sa tignan natin. Opo. Ang inaabangan din nitong nakaraan lang ang live streaming ng ICI sa kanilang ginagawang at gagawing investigation pa sa mga taong involved. Nakikiusap yata yung iba na nakasalang na sa investigation ng isang executive session na hindi po ila-live stream. Opo. Ano po ang inyong stand ho dito, sir? Well, nasa rules mismo yan ng ICI, no? So initially, di ba, ang rules ng ICI ay lahat daw ng kanilang mga investigasyon ay mananatili behind closed doors. So tapos again, nakaramdam ng pressure mula sa publiko na sabi, hindi pwede, no? Mas maganda kung live stream diyan. So nagbago sila ng patakaran at naglabas ng rules na pwede na raw mag live stream ng mga investigation nila. Pero meron nga lang bahagi ng rules na kapag kayong inimbitahan ng ICI mag-request ng executive session ay obligado silang ibigay. No? So kaya lahat ng mga politikong pinatatawag nila ngayon nagre-request ng executive session. So talagang napakita na inutil din yung rules nila nilabas nila on supposedly on live streaming. Hanggang ngayon wala pa. Nakakailan na ba? 4 na yata. Opo. Inaabangan talaga ng taong bayan eh. Opo. Kasi dapat may justification na ito'y banta sa national security, ika nga, ang kanilang pakiusap na wag i-broadcast, wag i-live stream ang
ang ginagawang siguro tanong ito eh. Mga questions coming from dito po sa ICI, dito sa mga involved. Opo, mga pinaghihinalaan, mas maganda talaga na ipaliwanag ng ICI. Tama ho ba? Tama po. At siguro dapat isipin din ng ICI na mas makatutulong sa credibility nung kanyang buong proseso kung uh, transparent, no, as a rule ay transparent yung processes, including yung mga question and answer sessions nila sa mga mga naiimbitahang personahe. Opo, okay. Sinasabi naman na ito pong ikalawang trilyong piso March naging mapayapa nga kahapon. Ano po ang inyong assessment ho? Meron pa bang sa tingin ninyo susunod pang mga ganitong klaseng mga dapat lang na gagawin ng ating mga kababayan para mapanagot ang mga kurap, may balik yung pera at makulong ho ito mga taong itong involved sa katiwalian? Yes, I think naging matagumpay ang mga pagkilos kahapon. No? Tandaan natin, hindi lang po yan dito sa Metro Manila, kundi nationwide. No? Sa mga major urban areas ay Luzon, Visayas at Mindanao ay merong mga naging pagkilos. So yun yung isang unang punto. Pangalawa, may iba nagsasabi na bakit parang mas maliit na yung mga numbers na lumabas. Ano ibig sabihin nga? Well, ako tingin ko mas kailangang ituring na sustaining actions itong pangalawang naging araw ng pagkilos, no? Dahil ang matagalan naman itong laban na ito, no, yung pagbantay at pagdemand ng publiko na magkaroon ng pananagutan, hindi makukuha sa isang malaking pagkilos lang at makukulong na, mapapanagot na ang lahat. So yung pangalawa, parang pagpapatuloy ng laban. Pangatlo, effective ang mga pagkilos na ito, katulad ng sabi natin, isang kailan kung bakit natutulak ang Pangulo na mag-deliver ng may makulong bago mag-Disyembre ay dahil nga sa pagkilos, no, ng pagpaparamdam ng taong bayan na active sila. At pang-apat at huling punto, tingin ko hindi pa ito yung huli na magiging pagkilos, no. Magpapasko ngayon pero after New Year, no, Enero, Pebrero, lalo na EDSA anniversary, makatitiyak tayo. Meron na namang isa pang tingin ko meron pang isa pang malaki uli na pagkilos. Dahil alam din naman ng nating lahat na by next year, hindi naman mawawala yung corruption, no, lalo na sa budget. Hindi naman parang milagro na masosolve na ang problemang ito sa pagtatapos ng taon. So, kaya magkakaroon pa ng mas malaki pa nga. So ito pong So ito pong fresh revelation po ng massive corruption na may kugnay sa 2025 national budget talagang binalikan dito ang gobyerno because of this DTI statement. Balikan ko lang yung 500 pesos Noche Buena na yan. Well, tama nga po, no, na kinagagalit ng taong bayan dahil nga actually yun ang ang mas na-highlight din nga yung matagal ng demand ng mamamayan din ng publiko na kailangang magkaroon ng malinaw na aksyon at solusyon ang gobyerno sa mababang sahod at saka napakataas na presyo. Diba? So, sinisingil ang Marcos administration dito, hindi ma-deliver. Tapos, sa ilalim pa ng Marcos Jr. administration, nangyari itong napaka-tindi, walang kapantay na
pandarambong sa budget, lalo na sa DPWH. So kaya yun, yung on the one hand, kailangan ng mas mataas na sahod, mas mababang presyo, tapos sa kabila nito ay corruption ang dulot ng kasalukuyang administrasyon. Okay. Maraming salamat po, Congressman Antonio Tino, ACT Teachers Party List. Good morning po. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga kababayan. Si Aljo Bendiz.